Okay, so kwentuhan session ulit tayo, 12, 21, 24. So, sobrang sama ng galaw ng PSEI. Pero guys, if mahilig kayo mag-bounce play or long-term kayo or dividends, so dapat happy kayo pag ganito yung market dahil sobrang daming discount and maraming stocks na malalaki yung dividends. Anyway, so ngayong for today, tatlong chart lang yung pagkukwentuhan natin. Yung dalawa meron ako, yung isa binabantayan ko. So, ang first chart natin is si Ali. So, for Ali, ito grabe, sobrang laki nung drop nito, sobrang laki ng volume, ang laki rin ng net foreign sell. Pero for me, medyo attractive na yung price niya, lalo na if long term ka. Kasi if may kita, kasi nung nag-pandemic tayo, ang pandemic low nito is 19.44, pero mabilis lang yun. Tapos nag-close siya around 23. Tapos if may kita nyo yung chart, yung big picture, yung support niya is kahit pa paano medyo tumataas na ng tumataas. So this one, this one, this one. And then yung galaw niya last Friday, if i-respect niya tong line natin na to, is nasa support na rin siya. So ito guys, sobrang simple ng game plan ko dito. So nag-test buy lang tayo. Bumili ako ng konti below 25. Tapos hinati ko sa tatlo yung buy ko. Yung susunod na buy ko is around 23 area, so somewhere here. And then for me, personally, dapat mag-hold si Ali sa 22.5, itong area na to. So ako, yung pinakamalaki kong buy or yung pinakamarami kong buy is nasa 22.5 kasi ang ginawa natin is naka-tight cut tayo doon. So pagka nag-hold siya, maganda yung average natin. So for a possible rebound. And at the same time, kaya pinakamarami yung buy natin sa 22.5 area kasi pas naka-tight ka tayo kasi pag hindi yung nag-hold, lahat ng position natin is ikakat natin. So, yung risk natin or yung loss natin is very minimal lang. Kasi for me, pagka hindi nag-hold yung 22.5 area is malaki ang i-drop nito. So, possible 19 pa yung magiging support nito. Kaya, let's see, no? So, ito very interesting na to. And, sobrang laki na nung din-drop niya. Yung dividends ito parang nasa 2% na yata. Pero yun nga lang, no? Ang laki ng volume nito, ang laki ng net foreign sell. Pero at the same time, ang maganda kay Ali, malaki rin yung buyback program niya. So let's see how will it parang ano yung magiging play dito ng buyback. So yun. So that's my game plan for Ali. Tapos yung next natin is si Keeper. Ito guys, si Keeper, wala pa akong position dito pero binabantayan ko na to kasi very interesting yung earnings niya, no? Maganda yung earnings niya, at the same time malaki dividends ito, parang around nasa 10 or 11%. So malaki siya. And chart-wise, no, if mapapansin niyo, sobrang hirap ng galaw ng PSEI. Nagkakabusan, katulad ng Ali, diba? For ilang days na ilang weeks, lagi siya nag-create ng new 52-week low. Mapapansin niyo to si Keeper, ang lakas ng galaw niya. Ito naman, pataas ng pataas yung price niya, is trading above the MAs. Tapos lagi itong net foreign buy. And at the same time, ito naman kabaliktaran kasi nag-create ito ng 52-week high naman. So if mapapansin nito yung chart ni Ali, ang tagal nito ay ni Keeper. Ang tagal nito nag-conso, and then 1.75 area talaga yung resistance niya, this one. So tatlong beses siya nauntog dito sa area na yan. Yung pang-apat, doon siya nag-breakout na. So may kita natin na dito, kahit paano, nagkaroon siya ng parang ascending triangle, and then nag-breakout. Tapos nagkaroon siya ng conso, tapos breakout ulit. So, ang ganda ng galaw nito dahil nagkikreate siya ng 52-week high after 52-week high. So, very bullish yung galaw niya. Siguro dahil malaki yung dividends niya or what, or magandang earnings. Pero yun nga, lagi itong net foreign buy din. Papansin nyo araw-araw. So, ako personally, wala pa akong position dito. So, titingnan ko yung galaw nito. And sayang nga actually kasi nung Thursday, may nagbuhos dito, which is this one, laki ng week ko. Hindi ako nakabili dyan. Sayang kasi sobrang bilis lang yan. Tapos bumalik ulit sa taas. So may nagsusupport talaga, may nagko-control. So, or may buyers talaga si Keeper. Ang galing. So for this one, tingnan natin kung magko-consolidate siya dito sa area na to and magsusupport yung 2.20 area. So pag nag-support yun, siguro pwede na tayo bumili. And isama natin siya sa dividends portfolio natin. Kasi maganda yung earnings siya, maganda yung galaw niya, and at the same time, maganda yung maganda yung price appreciation niya, maganda rin yung dividends niya. So ito, binabantayan ko to araw-araw. So yung last naman natin is si FCG. Ito, very interesting si FCG for me. Kasi if makita nyo, big picture, yung chart nito is
up channel siya. So, very bullish siya. Uptrend yung channel niya. And at the same time, if makikita nyo kasi yung fundamentals to, maganda si FCG kasi grabe siya mag-expand. Sobrang aggressive yung expansion niya, lalo sa probinsya. So, ang ganda rin nung, nung website nito. Every month, nag-update sila kung ilan yung mga stores na bago nila. So, yung parang cash cow talaga niya or yung talagang sobrang dami is Angel's Pizza. Hindi yung Figaro Coffee or yung, meron pang dalawa pero parang yung Angel's Pizza talaga yung malakas, lalo sa probinsya. So, ito, meron akong position dito pero konti lang. Kasi nga mababa yung volume nito. Pero nilagay ko rin ito sa long portfolio ko. Kasi kahit papaano, ang maganda dito, kahit papaano meron siyang dividends. Nasa 3.4 or 3.5 yata. So kahit maghintay ka na matagal, kahit paano may makukuha ka. And at the same time, ang ganda nung nung expansion niya, no? Medyo aggressive yung pag-expand niya. So tingnan natin kung ano mangyayari dito, no. So ako bias ako dito, na bullish ako. Actually, kaya nga ako naglagay sa long portfolio ko. Kasi feeling ko ang kailangan hintayin dito is kung merong bibili nung 15% share ni Monde. Una 'yon, and pangalawa, at what price. And kasi nga dahil aggressive siya mag-expand, tapos ang ganda ng earnings niya. So ang isa pang possible play kasi dito is may bigger company siguro like Wendy's or kanwari like Jollibee, biglang bilhin siya. So yun yung magiging parang biglang bullish niya, 'di ba? Story niya. Kaya ito, bumili ako ng konti and then nilagay ko sa long-term port ko. So iniiwan ko lang. And at the same time, yun nga, chart-wise, no? Up channel siya, trending up. Tapos ang lakas ng chart, it's trading above the MAs. Tapos if makikita ninyo guys, yung galaw niya ngayon is yung DB50 ng channel is nagiging support na. Yun yung maganda, naging support na yung DB50 ng channel. So, ang ganda nung chart dito actually kasi nagkakaroon tayo ng squeeze inside the triangle, and at the same time, yung resistance, kasi lagi tayong nauuntog dito sa resistance ng channel. Ito, diba, nag-breakout pero bumalik. So ngayon, nasa resistance na siya. So may confluence of resistance tayo dito dahil yung squeeze din. So very interesting to guys. If merong chismis or may storya or may updates kung sino nakabili ng share ni Monde or what, or kung tuloy-tuloy talaga yung pag-expand niya ng stores, is malaki yung possibility na mag-breakout to. Kasi pagka nag-breakout si FCG dyan, yung next na resistance niya is syempre piso na. So piso yung susunod niyang resistance. Tapos ang sunod is nasa 1.20 area na. Kasi yan yung resistance nung bigger channel natin. Saka yung pa pala, no, so last na, yung si Keeper naman, kaya malakas din to kasi if makita nyo, nagkikreate siya ng 52-week high. And at the same time guys, ano na to, blue skies na kasi to, no? So, kaya pagka blue skies, magaang na kasi wala nang ipit. Parang may mga nagtitake profits na lang. So, kaya ito, tingnan natin kung ano mangyayari dito kay Keeper sa long run. Anyway, so that's our kwentuhan session for today. So, hopefully, maganda yung weekend ninyo. And yun, Merry Christmas guys, and Happy New Year. Bye!